Okay guys, ito ang aking nanay. Medyo payat na siya ngayon. Nagtatagumpay na ang aming diet at saka pag-exercise. Tapos ito yung kinabit namin sa braso niya. Glucose monitoring patch to. Ang pangalan niya ay Freestyle Libre. So yung gitna na yan, merong nakatusok na karayom dyan sa loob. Tapos ito, pandikit yan sa balat. Kagandaan nito, pwede nyong ipaligo. Kahit mabasa sa hindi siya matatanggal. Tapos merong dugo dyan sa loob nung puti na yan. Tapos meron siyang sensor. Ito. Kung kagandaan nito, pipindutin mo lang dyan. Tapos tatapat mo na dun. Yun, nakita nyo? Tumunog. 181. Tapos may graph siya. Nakikita nyo yung kung ilang araw, kung anong nangyari dun sa tinakbo ng glucose monitoring nyo. Yan, kung sa ilang araw pababa siya o tumataas na naman siya, ganyan. History, yun, tama. Susunod na kailangan nyo, isang pindot, tapat, basa kagad yun. Tapos, 3. Patay na. Ganun lang siya kadali. Tapos, after 15 days, tatanggalin na to kasi hanggang ganun lang yung visa niya at saka yung pagkakaano niya rito sa monitor. Tapos, kung nasa inyo na, kung gusto nyong magkabit ulit doon naman sa kabilang braso, ang kagandahan nito, isang tusukan lang. Kasi kung kagaya doon sa ginagawa dati yung mga typical na dito sa daliri, kada kukuha ka ng reading, kailangan mong butasin yung daliri mo at kukuha ka ng blood sample para mabasa yung glucose na ano mo. Dito, hindi. Pindutin mo lang yun, tapat mo lang. Kahit na maya't maya, gusto mo kada segundo manawa ka. Tapos, may charging port naman siya, ayan USB. Kaya hindi mo kailangan problema sa battery niyan. May charger siyang kasama. Medyo madugo lang siya kasi 7,000 bili namin dito. Buti may senior. Dahil sa senior, nakabawas kami ng 2,000. Pakita ko sa inyo yung packaging. Tsaka kung paano kinabit to. Okay mga kadodo, ito pagkatapos gamitin, lagay nyo sa isang Tupperware. Tapos, takpan nyo. Tapos, lagay nyo kagad sa rep. Tapos, ito, ang ginagawa namin dito, kasi nga, marahabang panahon na nag-i-injection si mama, umaga at saka gabi. So, kumukuha ko ng, plastic ng ice candy dito. Tapos, nilalagay ko na lang sa loob. Tapos, binubuhol ko. Para mamayang gabi, yung pangalawang injection niya, pwede pang gamitin. Kasi medyo mahal din yung ano na yun, yung karayom na yun. Tapos ito nga yung nasa Tupperware na yan. Lalagay nyo na lang doon sa crisper, sa ibabang part ng rep nyo. Kasi nga, kailangan hindi naman sobrang lamig. Sakto lang yung lamig para hindi masira yung insulin. Okay mga kadado, ito na. Ito yung packaging ng Freestyle Libre na yun. Ito yung charger niya. Dito nakalagay ito nabuksan. Kasi nakabit ko na nga dinedemo ko na lang sa inyo kung paano yung ano. Tapos ito. Medyo komplikado yung pagkakabit nito. Ang bilin nga sa amin nito, kung hindi namin kaya, bumalik doon at sila ang magkakabit. Tapos nung binili namin to sa Mercury, tinanong ko na rin yung pharmacist kung paano kinakabit to, may manual ba? Meron naman daw, sabi niya, sir, gusto mo buksan natin? So, yun, binuksan niya ron, tapos binasa niya, pero mukhang hindi niya rin nagets kung paano ikabit kasi sabi niya, at basahin ko na lang, may manual naman daw. Ang tagal niya binuklat, ang tagal niya tiningnan, binasa niya, pero ang tagal hindi niya na ituro So, ganito yan Teka muna, saan na ba yan? Yun. Ito hinahanap ko So, ito, selyado yan. Nakakabit yan dyan. Selyado. So, sinasabi nila na dapat daw yung code ay nakatapat doon sa dito. So, ang gagawin mo dyan, buksan mo to. Yan. Tapos ganyan yung itsura niya. Tapos
Ito, kunyari, nandyan pa, kunyari. Punitin mo yan. Oh, yung patch, dito nakalagay yun sa loob Ito yung pangkabit. Para hindi ka maligaw, merong linya, ayan Tapos, dun sa baba, meron ding linya. Yun lang ang gawin mo. Huwag mo na isipin kung paano yung kailangan nakatapat pa yung code na yan. Yun lang. Pagtapatin mo yung dalawang linya na yan, tapos nakaganyan yan nakataas yan ipatong mo sa stable na patungan, magkatapat tapos idiin mo. May tutunog dyan parang tak, ganun. Tapos unti-unti hilahin mo, paangat. Pag hila mo niyan, nandun na yung patch. Tapos merong isang mahabang karayom doon sa gitna ng patch na nakausli na ganun. O kumuha ka ng bulak, punasan mo yung braso, tapos kailangan bago mo idikit doon sa braso, yun na yung eksaktong tutusukan mo ng patch. Siguraduhin mo na walang nunal, walang kamot, walang sugat, walang kahit ano, malinis yung balat. Doon mo itusok yung patch. Kailangan pagka napunasan mo siya at tinapat mo, diretso mo na. Pagka ibinaon mong ganun, medyo masakit kasi mahaba rin yung karayom Pag binaon mong ganun, diin mo ng konti para dumikit yung pandikit. Tapos medyo nakakatakot pagka yung hihilahin mo na siya kasi nahihila pati yung patch mismo, yung sensor, yung bilog, yung puti. Pero hayaan mo lang. Alalayan mo na lang ng konti. Tapos tsaka mo hilahin. May iwanan na yun. Yun na yun, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, ito, one time use lang to. Pagka nagamit nyo, wala na siyang silbi. Tapos, after 15 days, na nag-expire na yung patch na nakakabit dun sa braso, pwede kayong bumili ng patch. Ito na lang. Ito nga. Itong dalawa na to. Ito na. Bale, ito yung box nito 2,500 daw to. So, ito magagamit nyo ulit to pang monitor dun sa bagong patch na bibili nyo. Kung gusto nyo pang ituloy na yung dire-diretsong monitoring. Medyo madugo lang siya sa una, pero okay naman kasi kung talagang concerned ka dun sa glucose reading mo, gusto mong mayat-maya na mo monitor, maganda talaga to kaysa ron sa piniprick mo yung daliri mo. O yun, ganun lang yun. Pagka nalobat na siya, tingnan nyo muna kung pag pinindot nyo to, iilaw, tingnan nyo yung battery level nya. Ito, hindi muna namin chinarge mga 2 araw yata. Tapos, pagkatapos ng 2 araw na gamit, tsaka ko na lang siya kinargahan. Matipid naman siya sa battery. Tapos, pagkakabit nyo pala nung patch na yon, 60 minutes o 1 oras bago nyo magamit to. Hindi kagad siya magbabasa, hindi kagad siya babasa dun sa na yun, sa patch na yun. Kailangan ng 1 oras. Pagpalipas kayo 1 oras, tsaka nyo gamitin. Pagka ayaw niya pa rin, lalabas naman dyan kung ilang minuto pa yung kailangan niya. Hayaan nyo lang, huwag nyo madali. Huwag kayong magpanik na hindi niya kagad nabasa. Baka umaano pa lang siya. Nakadodo ito Ito yung nakakabit dito sa loob. Tapos nasa gitna yung karayom. So, ito yata yun yung nasa ba? Yan yung tuldok na yan. Yan yata dyan na nakatapat yung code na sinasabi na nakatapat din dito. Ganyan yan. Nasa loob nito. Ganyan. So, pag ikakabit mo na yan, punasan mo ng bulak, yung area na yun, siguraduhin mong walang mga ganyang nunal. Bawal daw yan. Kasi nanay ko, maraming ganyan So, yan. Tatapat mo doon. Pagka nalinis mo na, itapat mo doon. Tapos, ibaon mo, diin mong ganun. Tapos pag hinila mo, medyo kakapit yung ito, sumasama Kala mo matatanggal ulit, pero hindi naman. Basta maayos yung pagkakalinis mo, may swab naman kasama to bago mo ipahid yung ibaon to, idikit yung patch na to. May swab yan Pagkatapos ng linisin ng bulak na may alcohol,
punasan mo nung swab ulit, patuyuin mo sandali, tapat mo sa ventilador para siguradong walang pawis-pawis, tapos tsaka mo idiin to. Tapos pag binunot mo, ayan na siya. Yun na nga, pag nakabit siya, maghihintay ka ng 60 minutes bago siya maging active. Okay mga katodo, ang plano namin, niresetahan si mama nung una ng 2 insulin pen. Tapos, nung bumalik kami nung nakaraan, kasi nga nagsusuka siya. Ilang araw yun man? Sinikmura ka? Isang araw. Isang araw suka ka ng suka? Hindi, isang araw ako nagsuka pero isang linggo ako sinisikmura. Damag. Halos wala siyang tulog. Yung pala, dahil yun dun sa kasamang gamot na nireseta nung insulin na metformin. Hindi niya kaya dahil mataas yung at bumalik kami kay Doc. Sinabi nga namin na ganun nga yung naging problema na nagsusuka si mama. Ang tinukoy niya kagad na dahilan, yung metformin nga. Yung gamot nga na yun. Kasi nga sinabi namin na nung nagsusuka na siya, sinubukan namin itigil yung metformin, nawala yung pagsusuka niya. Nung uminom siya nito, nagkasabay kasi ang nangyayari kasi sa kanya, ini-injectionan ko siya ng insulin ng umaga at saka sa gabi. Tapos, umaga, tanghali, tsaka gabi, yung unang inom niya, umiinom siya nito. Jardans na metformin. Kaso, nung uminom siya nito, nagsuka siya palagi, sinikmura siya halos isang linggo, tapos nung bandang huli, nagsusuka na siya. Tapos sobrang acid daw nung tiyan niya. Kaya nung nangangalumatan na siya, tapos namayat ng todo kasi dinadiet ko na nga siya, kukunti na nga yung kinakain niya, tapos sinusuka niya pa. Kaya ginawa namin, kinabukasan nung Sunday siya, ng gabi siya nagsuka Kinalunisan ng umaga, dumayo ulit kami sa Pulilan kasi nandun yung doktor niya, medyo malayo dito sa amin. Dito kami sa Marilao Dinayo namin. Pero nung gabi pa lang na yun, nung Sunday na sumasakit na yung sikmura niya, nagdesisyon kami na itigil na tong metformin nga na to. Kasi duda ko nga, dito siya nag-acid. O kinabukasan, bumalik kami ron, nagreklamo nga kami na ganun nga yung nangyayari. Ang ginawa ni Doc, antimano na tukoy niya kagad na yung metformin nga ang dahilan kung bakit sumasakit yung sikmura at saka nagsusuka si mama. So, ang ginawa niya, ilang milligram ba tong metformin na to 12.5. 12.5 milligram tong metformin na to. Medyo malalaki yung yung niya. Tapos ginawa nung doktora, 3 times a day iniinom niya. So, 3 times a day pa siya. Ang lalaki na, 3 times a day pa. So, ang ginawa ni Doc, pinalitan ng mas maliit na tablet. Ayan, teka. 2.5 mg. Yan yung diferensya, Diba? Ang liit, Ito yung bago. Tapos ito, 2.5 mg pa. Wala pa siyang metformin. Pero Jardans din. Tapos hinahati pa namin. Ang inom niya ngayon ito, tuwing tanghali na lang. Hindi kagaya isa na 3 times a day. Ito tanghali lang inom niya. Hinahati pa. Yun. Pagka nung nag-umpisa siyang uminom nito, nawala na yung sakit ng sikmura niya. Hindi na siya nagsusuka. Kaya ngayon, ang plano niya namin ni Mama, pagkatapos nung insulin niya, kasi may 2 pen siya dyan, tapos niresetahan pa siya ng bali 4, bali 6 daw. Pero parang namin na hindi na namin ubusin yung 4 kasi ang bilis biglang nag-normal na yung sugar niya. Tataas ng konting-konti pero bumabalik na rin sa normal. Ang ginawa namin na yung kapatid kong isa kasi nagkaroon din ng diabetes. Ilang taon si Ate Mercy ba? 5 taon, no? 5 taon siyang napakatindi ng diabetes niya. Hindi naman napakatindi. Parang medyo matindi. Medyo matindi lang. Yun, medyo matindi lang. Tapos, ang ginawa niya, may nagturo sa kanya na doktor din ang sabi, yung hilaw na okra, hahatiin mo, tapos ibababad mo sa isang baso ng tubig magdamag. Hilaw Tapos kinabukasan, tatanggalin mo yung okra, yung katas ngayon, yun yung iinumin mo. Napakagaling daw magpababa ng sugar level sa katawan. Kaso, napakasama ng lasa. At malagkit. Grabe at napakalagkit. Matindi lang, yun daw ang hindi niya kinaya doon. Kaya ang ginawa niya, pero bumaba, nakatulong bumaba yung sugar niya. Ang ginawa niya, may nagturo naman sa kanya nung insulin plant.
Yun yung papakita ko sa inyo sa labas mamaya. Ang plano ng aking Mudrakels, pagkatapos nitong dalawang pen na to, Titigil na. ayaw niya kasi dumepende sa insulin kasi nga, nagda-diet naman, tapos nakita nyo naman, naglalakad-lakad kami ngayon tuwing umaga, nagpapaaraw siya, talagang nag-e-effort kami mag-exercise kasi sabi nga nito, kung gusto mong humaba yung buhay mo, diet at exercise. Kaya tuwing umaga, naglalakad kami ngayon, tapos, pagkaubos ng dalawang pen na yon, kasi nandyan na, nabili na namin, ang mahal ng insulin ha, kaya bili mo rin 900. 900 yung isang pen na gano'n, abot, abot ba? Hindi, Rysodec yung tatak. O pagkatapos nun, titigil niya yung insulin, tapos, susubukan namin yung herbal, yun ng insulin plant na binigay nga sa amin na Mercy at tinanim ko na yung iba. Pakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Okay mga kadodo, ito yung insulin plant. O medyo malalaki siya. Ang sabi ni Ate Mercy, 3 dahon daw ang kinakain niya. Bali 2 beses sa isang araw, 3 sa umaga, 3 sa gabi. Kaso nakita niyo ang laki ng kamay ko. Ayan o. Tingnan niyo kung gaano kalaki yung dahon. O 3 ganyan ang kakainin mo. Para kang kambing ngayon, nguya ka ng nguya niyan. Tapos medyo ang lasa daw nito, medyo maasim. So, subukan natin. Balasa nito. Sige nga, tikman nga natin para malaman natin kung anong kakaharapin ng aking nanay. Yung maliit na lang kasi sayang naman yung dahon. Tapos madali itong mabuhay putulin mo lang to, tanggalin mo lang ibang dahon, tapos ibaon mo sa medyo magandang lupa. Mabilis daw mabuhay. Nagtanim na ako ng ilang peraso. Ayan tanim na ako. Mukhang mabubuhay naman siya. Hugasan ko lang tapos tikman natin kung anong lasa. Okay mga kadodo, eto na. Tikman na natin kung anong lasa. Asim! Maasim pala ito, ma. Asim. Teka, patikim natin sa nanay ko. Ito na guys. Patikim natin sa nanay ko. Sige nga. Subo mo naman lahat. Huwag mo nang pirasuhin. Kaya ko to. Kaya? Kaya? Ayan, sige. Para sa kabutihan ng ano. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. So, okay mga kadodo. Ayos yung, okay naman yung lasa. Tolerable naman. Maasim siya pero kaya. Okay to, subukan nyo to. Gagawin namin to pagkatapos nung 2 insulin pen na yun. Okay siya, promise. Hindi siya ganun kasama. O yun guys sana may natutunan kayo dun sa video natin ngayon. Tapos tingnan nyo yung kung sakaling meron kayong kapamilya na may diabetes, ang hirap talaga sa totoo lang. Nakakaawa yung nanay mo pagka nakikita mong dating kay lakas-lakas sa kanin at sa matamis, bigla mong dadayitin ngayon. Pero kailangan kasi nga kailangan gawin yun, kailangan pagdaanan yun para humaba pa yung buhay nila. Kaya lang mo maglalapit sa kumakain baka makagaw. Wag niyo yun nga sabi niya, wag niyo ilalapit sa kumakain ng masarap kasi baka biglang mang-agaw, hindi mapigil yung sarili. Yun na. Salamat guys salamat sa panonood, salamat sa pagtsatsaga sa video namin. Sana may natutunan. Kung bago kayo sa channel namin, huwag niyo pong kalimutan, paki-click like, subscribe. Thank you po, salamat.